naman po ay patungkol dun sa kinakaharap na kaso at kalagayan ni Duterte doon po sa dahig. So kung titingnan nyo mga kababayan, ito daw po yung iginiit ni Prof. Antonio Contreras na kung saan ayon po sa kanya, halata lamang daw pong scripted ang Duterte Family Reunion at posibleng ginagamit lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para palakasin ang narrative ng pagkakaisa sa gitna ng mga intriga. At yan po yung sabi dito sa gitna ng mga intriga, aniya, tila props lang ang dating Pangulo mga kababayan. So ito, play po natin. Halata mo talaga scripted. Merong nagdidirehe. Gusto nilang alisin. Tama kayo, gusto nilang alisin ang focus dun sa kaso. At kung nila mag-focus sa pamilya nga nagkakaisa, at the same time may intriga, nagbabangayan, naghihiwalayan. In fact, yung kanilang mga supporters, ganoon din. Totoo. Mga pro-Duterte vloggers, nag-aaway din sila. Kasi biruin nyo mga kababayan, wala na Para sa akin, kahit mag-reunite sila dito, kahit magsama-sama sila diyang apat na magkakapatid, ang tingin ng taong bayan, hindi na nagkakasundo si Sara at saka itong si Hanelit Abansenia. Mas maniniwala pa sana kung hindi drama ito, kung kasama dito mga kababayan si Hanelit Abansenia na nasa likod ni Kitty Duterte. At kung naandyan dyan mga kababayan si Bongo. Mas maniniwala pa kung hindi drama yan Kaso ang problema, si Kitty Duterte lang yun naandyan dyan, tapos makikita nyo mga kababayan na pinipilit lang nila sa taong bayan na nagkakasundo sila kahit hindi naman. Kasi nga alam naman natin na talagang di umano may hidwaan mga kababayan na itong si Sara Duterte at itong si Hanelit Abansenia. At alam din naman ng taong bayan na nagkakagulo na yung mga taga-suporta ni Digong dyan po sa dahig. Buhat nung dumating dyan, yung si Alputera na di umano ay isa sa mga babae ni dating Pangulong Duterte na pinagsisilosa naman di umano ni Hanelit Abansenia. Kaya nga mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Prof. Contreras na kung saan mahahalata mo naman na scripted ito at props na lang si dating Pangulong Duterte para makakuha ng awa at simpatsya sa mga kababayan Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Pati din. So, they are creating noise. The question is, will it work? Because you have to understand that in the case of the Philippines, we might be influenced, but the ICC is not influenced by that. Totoo ba? The court. Hindi ako nagsabi dito. Sabi ni Ma'am Chaycher, si Reza Force, buntis kasi si Hanelit, si Ipi ang ama. Kaya wala si Hanelit sa pic. Wala sa mod, naglilihi. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Court that is going to decide is the International Criminal Court, and they don't simply give a care about those dramatics. Tama. Yun yung point. So kung alam naman ng lahat, Prof, no, na yun nga, the ICC doesn't give a care, sabi mo, about all these dramatics, bakit pa nila gagawin ito? Because the audience is back here. You have to understand that Sara Duterte has an impeachment case to face. Tama. So, and they want to also win there's 2020. Also, at saka mga kababayan, idagdag na rin po natin, naghahanda si Sara Duterte para po sa 2028 presidential election. Baka sabihin ng iba, Jake, masyado ka naman fake news kasi wala namang ganyan. Wala namang balak si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 at hindi naman po nagbabalak si Sara Duterte na magpresidente. Eto mga kababayan, baka sabihin nyo, fake news tayo o di magpakita tayo ng pruweba. Eto. Presidente, anak ako. Pakinggan nyo Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, di ba? Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Di ba? Kita nyo, matindi yung ambisyon, matindi yung pag-aambisyon ng lola nyo. Ayan baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin yung pag-aasta ni Sara Duterte na presidente kahit hindi naman. Yan yung sinasabi ko sa inyo na matindi ang ambisyon ni Sara Duterte na maging presidente. Kaya nga maaga pa lang sinisira na nila si PBBM. Ayan pakinggan nyo ulit. Kilig na kilig Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Di ba? Yan ang sinasabi mga kababayan na gustong magpresidente pero walang ginagawang trabaho. Saan ka pa? Gustong magpresidente pero walang ginagawang trabaho. Anyway, mga kababayan, balik tayo dito.
Kaya kailangan nila si dating Pangulong Duterte na wag muna makalabas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, konti na nga lang iisipin ko na kaya sinasadya ni Kopman na i-delay yung paglabas ni Digong kasi siguro baka sinasabihan ni Sara, hayaan mo na muna yan dyan. Hayaan mo hanggang mag-2028 yan dyan para maging presidente ako. Hayaan mo dyan, okay pa naman yan dyan. Wag mo munang palabasin para makakuha tayo ng simpatya at awa sa taong bayan. Kailangan namin yun ngayon. Konti na nga lang iisipin ko na baka dinidiktahan ni Sara Duterte etong si Kopman na wag mo nang palabasin si Digong para magamit po nila. 2028. And there's also 2028. They want to keep, alam mo naman, hindi naman, maaaring sa isang punto, merong pananaw na maaaring ginagamit na nilang props na lang ang tatay nila. Tama, to advance totoo. their political interests. That, he's going to be a good display, a good exhibit, a good point to rally around. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pwedeng gawin ni Sara Duterte na sacrificial lamb si dating Pangulong Duterte para makuha niya yung ambisyon niya na magpresidente. Kita niyo naman sa pagsasalita ni Vice President, ang laki ng ambisyon niya na maging presidente sa darating na 2028. Kaya siguro kahit yung tatay niya pwede niyang gawing sacrificial lamb para lang makuha yung inaasam-asam niya na kapangyarihan mga kababayan dito po sa ating bansa ng pagiging isang presidente. To create a narrative here back home. Oo. So, yun yung gagamitin nila. They don't really, sa tingin ko, mas maganda pa nga sa kanila, may mangyari sa tatay nila eh. What do you mean? Mas maganda sila in terms of their sa political career? Yeah, of course you could just imagine what would be the effect if, for example, God forbid, the former president something happen to him in jail or, his health gives way, gives up. It's going to be dramatic sa optics. Tama. Kasi tingnan nyo iisipin nyo mga kababayan, wait lang, ba't nawala to? Ayan, siguro doon na naman nagtatapos yun eh. So kung titingnan nyo mga kababayan, mas makakaganda. Wait lang. Yan. So tingnan nyo mga kababayan, ayon kay Prof. Contreras, mas makakaganda pa nga daw siguro kay Sara Duterte, dito po sa pamilyang Duterte, kung si dating Pangulong Duterte, alam nyo na yon. Kasi papabor kay Sara Duterte lahat eh. Siyempre, nga naman pagka yung kanyang tatay, napaano doon sa loob ng bilangguan mga kababayan, wag naman sana, makakakuha sila ng maraming simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin at pabor na pabor yan kay Sara Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, konti na lang iisipin ko na baka dinidirect ni Sara Duterte etong si Atty. Kopman na wag mo munang palabasin. Yang tatay namin, okay lang yan dyan. Kailangan pa namin yan para gawing sacrificial lamb para makuha namin yung inaasam-asam namin na kapangyarihan. Total naman, matanda na yan, okay na yan dyan. Baka nga ganun mga kababayan, di umano yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Pero tandaan po natin mga kababayan, etong isang sinabi ni Prof. Antonio Contreras na hindi lang si Sara Duterte ang nag-aasam na maging presidente. Kasi baka magulat na lang tayong lahat, may isang pangalan na biglang lalabas na naman na kikilalanin at talagang tatangkilikin ng mga kababayang Pilipino po natin. Gaya nga ng sabi dito ni Prof. Contreras, sabi niya dito, eto daw, babala ni Prof. Antonio Contreras, hindi dapat isiping siguradong mananalo si VP Sara Duterte sa 2028 dahil hindi na raw kasing lakas ng dati ang Duterte brand. Aniya, ang Jensei at bagong botante pwedeng magdala ng sorpresa gaya ng nangyari noong midterm. Wala rin umanong solidong alyansa sa Kongreso at Senado ang pamilyang Duterte at ang ingay lang sa social media ang lakas nila ngayon. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, si Sara Duterte malabo nang manalo yan na presidente sa 2028. Bakit? Kasi tingnan nyo ngayon pa lang ipinapakita na po niya yung ganitong klaseng pag-uugali na kung saan maaga pa lang, saglip na magtrabaho, ang tinatarget na niya at inaasam-asam niya na posisyon, yung isang bagay mga kababayan na alam naman po nating hindi kayang gampanan ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo ba kung paano siya, yung way ng pagsasalita niya, sa tingin nyo kaya niyang gampanan yung pagiging isang presidente lalo na kapag ipipresenta ang Pilipinas sa mga Asian Summit o kaya sa mga bilateral
summit mga kababayan o mga matitinding usapin, sa tingin nyo kaya ni Vice President Sara Duterte yan? Hindi. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, mas pagkakatiwalaan na mga kababayan Pilipino natin yung isang tao na may utak at yung isang tao na kayang gampanan yung pagiging presidente sa hinaharap. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maybe it's not as influential as before. It's not as potent as before. Kasi, alalahanin mo, marami na din gusto maging presidente sa 2028. Alalahanin mo, marami dyan ikakampi din nila. So, hindi yun, in fact, the people who say that, Sara is a shoe-in for 2028, maybe misreading the political. You have to understand, Gen Z, mga bagong botante, maraming surprises. Tama. Yung election, di ba? Hindi natin inaasahan. Kasi biruin nyo, mga kababayan, yung kay Kiko Pangilinan at kay Bam Aquino, hindi inaasahan ng sambayan ng Pilipino yon. Kaya mga kababayan, nanalo yun kasi Gen Z yung nagdala sa kanila at sumuporta at nagtiwala po sa kanila. So ibig sabihin, laging may mga sorpresa pa rin talaga pagdating po sa huli. Kasi nga kung titingnan nyo mga kababayan, talagang hindi naman po aakalain na mananalo etong si Bam Aquino at etong si Kiko Pangilinan. Kaya nga nagulat ang sambayan ng Pilipino na nakakuha sila ng napakaraming boto. Mas malaki pang mga surprises ang dadating. Tama, sa totoo. 2028. So, masyado pang malayo yan. So, I think the reason why the Dutertes are doing this is because they want to, kaya pang-priming ng pangalan nila. Gusto nilang ma-boost. Kumbaga sa booster. Pag-usapan, mag-create ng drama, mag-create ng sympathy. Kasi sa totoo lang, politically, ang alyansa nila kakaunti eh. Tama. Tingnan mo yung political class pagdating sa Congress, sa Senate. Ilan lang ba ang kanilang kaalyado talagang tunay? Ang maingay lang naman ng social media supporters nila. Tsaka ang pagbasihan na lang natin mga kababayan yung mga nag-walk out eh. Ilan ba yung nag-walk out nung nagbobotohan about po sa pagiging speaker ni House Speaker Martin Romualdez mga kababayan? Ilan ba yung nag-walk out? O konti lang sila, iilang piraso lang. Eto mga kongresista ng DD dyan po sa Congress. At yung iba naman mga kababayan na against naman kay Speaker, alam naman po natin na dilawan yung iba dyan. So ngayon kung pagbabasihan po natin yung alyansa ni Sara sa Congress, hindi na kasing lakas ng dati. Ano po kasi mga kababayan, sino ba naman ang itataya yung political career para samahan etong mga Duterte sa laban nila na alam naman po natin sa huli na walang pupuntahan. Mga kababayan, ano po? So ngayon kung titingnan nyo, tama naman yung sinasabi dito ni Professor Antonio Contreras na kung saan mga kababayan sa social media na lang sila maingay etong Duterte brand mga kababayan, pero kung titingnan po natin yung mismong issue ng alyansa sa politika mga kababayan ni Sara Duterte, especially sa Congress, wala na. Kumbaga hindi na ganun kalakas ang Duterte brand. Kaya nga eto payo ko kay Vice President Sara Duterte, wag masyadong maging kampante na mananalo ka sa 2028. Kasi nga walang tao na susuporta sa isang politiko na hindi nagtatrabaho. Ano po? Anyway, mga kababayan kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion nyo po. Hingil po mga kababayan sa topic pong yan.